O musta? Paano ba umangat sa buhay? Yan ang unang tanong. Okay, simpleng tanong, 4 hanggang 5 sagot. Mayroon pang bonus na isa. Okay, una, dapat may talento ka. Dapat alam mo na kung anong gift sa iyo ng Panginoon. Dahil imposible ang isang tao na pinanganak na walang talento. Hahanapin mo lang, didiskubrihin mo. So, hindi ba parang napakadali? Pero para sa akin, ang pagdiscover ay simulan sa pagdadasal. Bakit? Kasi minsan hindi ka sigurado na yun talaga ang main talent na binigay sa'yo. Minsan nga ang dami. O di ba? Gifted ka. Okay, so alamin mo dahil kakailanganin mo yan sa pag-angat mo. At dyan ka magsisimula. Ano yung ikalawa? Siyempre, dapat meron kang connection. Ano ba yung connection? Kung sisimula yan sa kapamilya mo, siguro kaibigan, kamag-anak, hanggang sa lumalaki na lumalaki. Bakit mo kailangan yan? Wala kasing taong pinanganak na nag-iisa lang, hindi ba sa buhay? Imposible yun. Choice mo yun pag nag-iisa ka, hindi ba? Dapat aangat ka sa pagsasalamuha sa ibang tao. Okay? So, kakailanganin mo yan. Yung mga connection na yan, paramihin mo yan. Okay? Sasabihin mo, kasi introvert ako. Hindi, choice mo yan. Dahil ako introvert ako. Ang alam ko, introvert ako. Pero saan ako kumita? Nag-start ako sa sales. Hindi posible namang bibenta ka nang wala kang kakilala. Maghahanap ka, gagawa ka ng paraan. Okay? Maraming paraan para magkaroon ng connection. Ikatlo, yung tinatawag sa English na entrepreneurial na ability. No? O yung abilidad para maging negosyante. Alam mo yung simple lang yan. Dapat ang abilidad mo na ititrain mo ang sarili mo ay magkaroon ka ng galing sa sales. Diba? Dahil ang nagbebenta po, syempre, dapat maboka, sabi nga nila. Pero alam nyo, itong sikreto, hindi naman sa pagiging maboka, kailangan lang meron kang skill o kasanayan sa komunikasyon. Diba? Dapat na ihahatid mo o na ipahahatid mo ang mensahe mo. Dahil mga tao, lahat may pangangailangan. Bilang entrepreneur, diba? Bilang negosyante, kailangan, kaya mo ibenta yun. Okay? Sabihin nyo, wala naman akong skill yan. Okay? Imposible. Dahil nung pinanganak tayo, nung bilang sanggol, tayo umiiyak. Diba? Hindi naman tayo marunong mag-communicate nun eh. Pero pag iyak natin, pupuntahan tayo para bigyan tayo ng gatas. O siguro patatahanin ka kung paano man. Salesmanship po yun. Hindi ba? So, at kung nag-apply ka ng trabaho, yung iyong resume, di ba? Kailangan maganda ang pagkasulat. At sa interview, nabebenta mo ang sarili mo. So, that's an entrepreneurial ability. So, kung lahat nagagawa na natin yan, i-improve lang natin. Dahil eventually, para umangat sa buhay, yan ang kakailanganin mo. Ika-4. Siguro sabihin nyo, okay na sa akin yung tatlong yun. Napakasimple, matatandaan ko. Pero alam nyo, hindi yata ikay aangat ng tuloy-tuloy, di ba? O ikay laging bagsak na bagsak kung wala kang gabay ng Panginoon. Dahil yan ang ika-4 na kahalagahan ng pag-angat sa buhay, na kailangan may guidance ka, may spiritual guidance ka. Ang mahalaga, hinihingi mo yun, ipinagdadasal mo. Ino-offer mo ang mga plano ng Panginoon para sa buhay mo. At sure, dahil lahat ng plano ng Panginoon ay perfect, sure na aangat ka. Ano ika-5? Bonus. Siyempre, umangat ka na. Tuloy-tuloy na ang pag-angat mo. Ang dami mo na sigurong pera o napaka-successful mo na. Pero sinusolo mo. Labo naman yun, di ba? Okay, importante, magbalik ka ng biyaya. You give back. Kasi, alam nyo, isa yan sa mga pakatago-tagong sikreto ng mga mayayaman na lalong yumayaman. Yung kanilang pera, halos hindi nauubos. Alam nyo bakit? Kasi bigay sila ng bigay. Pansinin nyo, ang mga taong lagi nagbibigay, hindi nauubusan. So, yung ika-5 tip na yan, yan po ang mag-a-assure sa inyo na hindi lang dito sa lupa ang inyong kayamanan, ang iyong pag-angat hanggang sa iyong kamatayan. Diba? Be kind, ika nga, but give back. Okay? So, yun lang po. 5 tips lang po para umangat. Okay?